last time ay nagka-problema yung ating compressor. So gagamitin ko sana. Pagsaksak ko, umuugong lang siya. Sabi niya, silipin ko raw yung capacitor kung mayroong lobo. Ayan, kung lumobo. Yun, no? Lubat na lubat yung aking out of walang laman yung ating compressor. Yo, what's up mga kadito. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At nandito tayo sa shop ngayon. So last time ay nagka-problema yung ating compressor. So gagamitin ko sana. Pagsaksak ko, umuugong lang siya. So ayan, oh. Saksak natin. Umuugong lang siya, hindi siya umaandar. Ayan, oh. Ayan. Tapos nagtataka ako, hindi ko naman siya, last time na ginamit ko ay okay naman siya. Tapos last Saturday nung gagamitin ko na siya ay ganyan na yung nangyayari. Kapag sinasaksak ko, ayaw niyang mag start. So ayaw umandar na yung motor niya. Tapos ang ginawa ko, tinesting ko, yun nga, ang ginawa ko ay sabi ko parang hindi kaya nasira yung aking compressor dahil nasa 4 na taon na to eh. Iisip ko baka nasira na since matagal na natin gamit yan, eh nagka problema na. So kaya ang ginawa ko, sinaksak ko to, tapos yun, ganun yung ginagawa ko. Ayan, umaandar naman siya pagka ginaganon ko. Ayan. Kaya lang, huwag niyong gagayahin yan kasi baka maipit yung kamay. So ang ginawa ko, nagtanong ako sa tropa ko kasi wala naman akong alam sa ganito eh. So ang nagawa ko lang dito last time, ito, naayos ko yan, yung pinaka valve. Sabi niya, buksan ko raw itong cover na ito. Ayan. So kaya binuksan natin. Tapos tingnan ko raw, so in-unplug na natin yung in-unplug natin. So ngayon sabi niya, silipin ko raw yung capacitor kung mayroong lobo. Ayan, kung lumobo. So ito, dalawang capacitor siya. Ito yung isa, motor run capacitor. Ito yung motor run capacitor. Yan. Motor run. So wala naman siyang abnormalities, oh. Maganda pa naman siya. Oh, yan, oh. Pantay pa rin siya. Tapos ito. So wala ka rin kasi tayong pan-tester nito eh. Tapos ito, isa, yung likod niya parang umumbok na, oh. Parang medyo umumbok. Tapos itong ibabaw, ito talaga, ayan, oh. Kitang-kita naman sa itsura na umumbok na yung kanan, ayan, oh. So, yan. So, ito yung nasira sa kanya. Itong capacitor na to. So, kaya ang ginawa ko dyan, tinanggal ko yan. Tinanggal ko yung capacitor na yan, mga kabit. So pag tatanggalin nyo, para hindi yung mga katropa ko na mayroong mga shop na ganito na nasisira din yung, nagkaroon ng problema din yung mga capacitor nyo o yung inyong mga compressor. So once na tatanggalin nyo to, picturean nyo kung hindi nyo matatandaan. Tapos ito, inalis ko to. Yan. And then dinala ko to dun sa tropa ko. Pina-tester ko sa kanya. Kasi yung tester ko, meron din siyang testing ng microfarad. Kaso ang problema, ayaw niyang gumana.
hindi siya gumagana. So ito mga kadit yung aking tester, multi-tester. Ginamit ko to, tinesting ko to kasi tinuruan din ako eh. So ginamit ko siya. Ang problema, hindi gumagana yung microfarad niya. So dapat pag isinit ko siya dito, yan, ito kasi yung nag-iisang microfarad niya na testing na value. 200 microfarad lang. So itong tetestingin natin ay 150 microfarad. Yan. 150 UF yan, microfarad yan. So nung tetestingin ko, ayan o, naka 00 siya. So kapag inilagay natin yung ito black sa brown, wala eh, wala, hindi siya gumagana. Kaya ang ginawa ko, dinala ko to sa tropa, pinatester ko sa kanya, yung electrician namin. So wala, hindi siya gumagalaw. Ibig sabihin, may problema yung ating multi-tester. Dapat gagalaw yan kahit mahinang mahina. Ayan, pinatesting ko sa kanya, yun niya, ang reading niya ay bagsak na. Sobrang baba, under reading na, parang nasa 3 microfarad na lang yung reading nito. Ayan, tapos ang ginawa ko, nag-order ako ng bago. So ito yung ating stock SOC. Ayan, SOK ang tatak niya. CD60, ayan, capacitor CD60. So ang ginawa ko, nag-order ako sa Shopee. Ayan, after na mapatester natin, nag-order ako sa Shopee at dumating na nga, ito na nga yun. Ayan. Ito na, titestingin natin ito ngayon. Hindi ko pa ito natitesting eh. So, ito, dumating din. Ibang brand naman siya, pero CD60 din siya. Ayan o, CD60. Ayan, CD60. Tapos, ayan, 150 rin siya. Ayan, 150 UF. Microfarad yan, 150. Tapos, yung voltage na 250 volts. 250 BAC yan. So yan yung ito yung marking niya. Yan. So ito na, dumating na nga at ating titestingin ngayon. So testerin nga natin kung gagana din dun dito sa ating multi-tester. Ayan o, 200 microfarad yung ano niya. 150 lang naman yung titestingin natin. Ay wala oh. Ayaw talaga niya. So meaning may problema yung ano nito. Pero gumagana naman to eh. Oh, ayan oh. Sa volts, okay rin, gumagana rin siya. Yun nga lang, ang problema niya ay hindi niya ma-reading yung capacitor value. Capaciting value. Ayan. So ito na yung ating nabili sa Shopee sa Binondo. Ang presyo nito ay 145 pesos. So susubukan natin ngayon kung ano ang mangyayari. Testing. Na mga kadit, kakabit natin. Ito palang nasira ay motor starting. Ayan yung capacitor ng motor starting. Tapos itong isa naman ay motor run. Ayan, magkaiba siya. Ito 25 microfarad lang to. Itong isa. Pero mataas siya, 450 volts. 400 volts. Ayan, magkaiba pala siya. Motor starting. Motor run tong puti. Tapos ito namang blue ay motor starting. Kaya siguro nahihirapang umandar yung ating compressor. So ito yung luma SOC. Motor starting. So ngayon, ito yung kakabit natin. Pareho lang naman yung wiring niya oh. Blue at saka brown. Ayan, blue brown. So nung tinanggal natin to,
yung blue ng white na capacitor natin at saka yung brown ay magkasama. Ayan, so ito ilalagay natin dito. Logan lang natin, may washer naman yan. Ensure nyo lang mga katuwit na hindi nakasaksak doon sa mga magdi-DIY. So ito additional information lang to, pero kung takot kayo mag-DIY ay ipagawa nyo na lang. Tawag na lang kayo ng marunong. Ay ako kasi hindi ako mapakali. Kahit hindi ko alam yan, basta alam kung kaya kong gagawin ko yan. So ganun lang tayo para matutoy rin, di ba? Tsaka ito naman sarili nating gamit. So wala namang masamang magtanong kung hindi mo alam. May mga tropa naman akong mga mekaniko at saka technician din, mga electronic technician, electrical, ayan. So kaya may mga source din tayo syempre. So yan, nakabit na natin. So ito yung blue. Ilihis natin kasi nakalihis to Ayan, nakaganyan yan. So ito yung brown. Dapat mahigpit. Ayan, ito yung blue, ito yung brown. So yun yung connection natin ng ating wire. So yan na. Sana umandar na. So base sa checking naman ng ating tropa ay yan talaga yung sira. Out of value na siya. So subukan natin. So testingin natin, saksak natin. Ito yung panagsak niya. Oh, wala. So yan, nakapatay pala dito mga katuwito. Yun Okay, testing ulit. Nakapatay pala dito kaya pala ayaw umandar. Yun lubat na lubat yung aking out of walang laman yung ating compressor. Subukan natin kung kakarga na siya. So pa-testing pa isa. Ayan, bilis na lakas na. Ayan na mga katuwit. Ayos, mandar na ulit. So sa lahat ng mga tropa natin na mayroong compressor na kung sakaling maging ganyan yung problema, ay capacitor lang pala yun. So first time na masira yung compressor natin na sa electronics. Last time nga nasira dyan yung valve dito. Ang nangyari, nabingaw. Kaya ginawa natin ng bago. Parang tinap overhaul natin yan So ayan na, umakyat na. So itong ko na to, itong compressor ko na to ay nabili ko pa nung nag-start tayo nitong ating shop. So alam ko 1.5 to 1.5 nga ba? Hindi ko natanda kung ilan to. Yan yung niya 1 HP lang. 1 HP. 150 microfarad, diamond 25.
So ito yung 1 HP. Tapos ito yung microfarad niya, 150. So okay na mga kaduit, kakabit na lang natin yan. Ito yung nasira natin. So 145 pesos po ito sa Shopee na bili ko sa taga Binondo yung seller. Ayan o. Kung mapapansin nyo, lumubo na tong side na to. Ayan, lumubo. So pwede rin nyo naman matester yan kung meron kayong maganda-gandang multi-tester. Yung kasing multi-tester ko ay pangit, mumurahin lang yun, tig to 200 plus lang yun. Yung pa pala hindi natin nabibili. So bibili tayo ng bagong multi-tester kapag nakaipon na ulit tayo. So yun lang mga kaduit, sa lahat ng mga gusto mag DIY, madali lang naman po yan. Kung halos common din naman siguro yung mga capacitor ng mga ganito kalaking compressor. Ayan, yung isang capacitor natin ay 150 microfarad. Ayan. Tapos yung connection niya, ayan. Yung blue ng motoran ay naka-series dun sa kulay brown ng starting motor na capacitor yan. Tapos yung blue nandito sa gilid, sa kanan. So ito naman kabila, nasa kanan din yung bandang yung brown nya. Tapos ito yung parang fuse nya. Ano siguro to, auto shut off nya. Ang tawag dun? Contactor yan, contactor siguro yan. So yan lang, thank you very much. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy support at panonood sa ating mga video. Thank you very much. Lilinisan ko ba yan? Thank you.